Sa isang tahimik na barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, nagulantang ang maraming tao dahil sa isang malagim na balita. 3 miyembro kasi ng isang pamilya ang natagpo ang wala ng buhay sa loob mismo ng kanilang tahanan at ang masaklap ay tila wala pa silang naging kalaban-laban dahil ginamit ng salarin ang isang maso at tubo. Mga kasangkapan na hindi mo iisiping magiging sandata sa isang krimen. Isa sa mga biktima ay si Giovanni Andohan na siyang ama ng pamilya, si Evangeline na siyang ina at ang kanilang 15 years old na anak na lalaki. Mabuti na lamang at himalang nakaligtas ang 2 pang batang babae sa pamilya dahil natabunan sila ng mga karton, plywood at mga damit na siyang naging dahilan para hindi sila mapansin ng salarin. Kinaumagahan, nang malaman ito ng mga kapulisan ay dali-dali silang nagsagawa ng pag-iimbestiga. Dito nalaman nila na walang bakas ng forced entry sa bahay ng mga biktima. Ibig sabihin, posibleng kilala ng salarin ang mga nasa loob o di kaya ay kusa siyang pinapasok. Isa pa ay walang naitalang pagnanakaw dahil nanatili ang mga mahahalagang gamit at pera sa bahay. Ganon pa man, dumaan na ang ilang buwan ay hindi pa rin nalalaman kung sino ang responsable sa naganap na krimen na ito. Hindi tuloy agad nabigyan ng hustisya ang naiwang pamilya pero lumipas pa ang ilang mga araw habang palalim ng palalim ang isinasagawang investigasyon ay lumutang ang pangalang John Kyler Andohan, 23 years old, isang criminology student at panganay na anak ng mag-asawang pinaslang. Tama ang narinig mo, kaibigan, dahil sa masusing pag-iimbestiga ay napag-alaman na si John Kyler mismo ang pumatay sa kanyang ama, ina at nakababatang kapatid. Pero ang malaking katanungan, paanong nagawa ng isang anak ang ganitong karumal-dumal na bagay? Ano ang matinding dahilan ang nagtulak sa kanya at bakit hindi agad nadiskubre ng mga otoridad na ang mismong anak pala ang salarin sa krimen? Anong uri ng pagpapanggap ang kanyang ginawa upang maitago ang katotohanan? Ating alamin ang buong kwento sa likod ng mga katanungang ito. Bago pa man lamunin ng dilim ang gabi noong May 21, 2025, isang simpleng tahanan at pamilya sa Malaybalay City, Bukidnon ang dahan-dahan ng nilamon ng pahinga. Isa-isang huminto ang galaw sa loob ng bahay. Ang ama at ina ay pagod mula sa maghapong trabaho at sabik ng ipikit ang kanilang mga mata upang makapaghanda sa panibagong araw ng pagtatrabaho bukas. Ang kanilang mga anak naman ay sumunod na rin sa pagtulog at walang ibang inisip kundi ang panibagong araw na sasalubong sa kanila pagsapit ng umaga. Sa kanilang pagtulog ay walang naging sigawan, walang alitan at walang indikasyon na may mangyayaring hindi maganda. Pero hindi nila alam na yun na pala ang huling gabing buo silang matutulog bilang isang pamilya. Pagsapit kasi ng madaling araw, habang mahimbing ang tulog ng lahat ay may isang lalaki ang kumilos sa loob ng bahay, bitbit ang isang maso at bakal na tubo. Mga karaniwang bagay gamit sa konstruksyon, pero sa gabing ito, ang mga gamit na ito ang magiging sandata sa isang karumal-dumal na krimen. Unang inatake ang padre de pamilya habang ito ay tulog at wala siyang pagkakataong makalaban o makatakbo. Sunod na hinampas ang ina na wala na ring nagawa kundi ang sundan ang kapalaran ng kanyang asawa. Hindi pa doon nagtapos ang karahasan dahil maging ang kanilang anak na 15 anyos na lalaki ay hindi rin pinaligtas. Sa murang edad,
Siya ay pinaslang sa paraang mahirap tanggapin ng sino mang makakaalam ng pangyayari. Sa gitna ng madugong gabing yun, isang himala ang nangyari. Ang dalawang nakababatang anak na babae ay natabunan ng mga karton, plywood at mga nakakalat na damit sa loob ng bahay, at dahil dito, hindi sila napansin ng salarin at sila lamang ang nakaligtas. Kinabukasan pa lamang nakahingi ng tulong ang magkapatid at dito na i-report sa pulisya ang insidente. Dahil sa pagkantala ng ulat, hindi agad narespondihan ang krimen. Pero nang makarating ang mga otoridad, ay bumungad sa kanila ang isang tanawing mahirap sikmurain. 3 miyembro ng pamilya ang patay sa loob mismo ng kanilang tahanan. Agad na kumalat ang takot at galit sa buong komunidad. Sino ang may kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? At bakit isang tahimik at buo na pamilya ang pinuntirya? Sa investigasyon ng Malaybalay City PNP, napag-alaman na walang forced entry sa bahay at walang nawawalang pera o mahahalagang gamit. Dahil dito ay agad na inalis ang anggulong pagnanakaw. Lumitaw ang posibilidad na kilala ng pamilya ang salarin o ang mas masaklap, isa ito sa mga taong malapit sa kanila. Habang sinusuri ang background ng pamilya ay napag-alaman na ang mag-asawa ay may maliit ngunit matatag na hanap buhay sa landscaping. Sa sipag at tiyaga ay naitataguyod nila ang kanilang mga anak at napapanatili ang simpleng pamumuhay at wala rin silang kilalang kaaway sa lugar. Subalit habang tumatagal ang investigasyon, unti-unting lumabas ang isang mahalagang detalye tungkol sa panganay na anak. Napag-alaman na si John Kyler Andohan, 23 years old at kumukuha ng kursong criminology, ay matagal na palang tumigil sa pag-aaral at ito ay halos 3 taon na pero hindi ito alam ng sino man. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang humihingi ng pera sa kanyang mga magulang at syempre bilang kanyang ama at ina ay ibinibigay nila ang pangangailangan ng kanilang anak sa pag-aakala na ito ay ginagamit niya sa eskwela. Lingid sa kaalaman ng mga magulang na ang perang ibinibigay sa kanya ay hindi na pala napupunta sa kanyang pag-aaral. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang maglabasan ang mga pahayag mula sa ilang kamag-anak at kapitbahay. May mga nagsasabing may dinadala umunong problema ang panganay na anak at may bulong-bulungang siya ay may bisyong kinahaharap katulad ng droga. Dahil dito ay unti-unting tumuon ang investigasyon sa kanya at sa paglipas ng mga buwan ay mas lalong humigpit pa ang mga ebidensyang nakapalibot sa kanya dahil ang kanyang mga pahayag ay nagkakasalungat at may mga detalyeng hindi nagtutugma sa aktual na ebidensyang nakuha sa crime scene. Kalaunan binanggit na ang pangalan ni John Kyler Andohan bilang pangunahing suspect sa krimen. Lalo pang tumibay ang hinala ng mga otoridad nang siya ay hindi na makita o sa madaling salita ay nagtago na ang bata. Hindi naman makapaniwala ang mga kapitbahay at kaanak nito at sinasabi pang paanong magiging suspect ang isang criminology student, isang taong inaasahang magiging bahagi ng tagapagpatupad ng batas. Pero ayon sa mga ulat, nang malapit nang mabunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pag-aaral at paggamit ng pera, doon umano nagsimula ang matinding takot at depresyon. Takot na mapahiya, takot na mawalan ng suporta, at takot na mabunyag ang kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan ng pagtatago noong September 12, 2025, pasado alas 11 ng umaga, ay tuluyang naaresto si John Kyler Andohan. Hindi naman siya nanlaban ng dakpin ng mga otoridad pero sa kabila nito ay mariin pa rin niyang itinanggi ang mga paratang laban sa kanya.
Ayon sa mga kapitbahay, noong mga araw ng burol ay napansin nila ang kakaibang kilos ng sospek. May mga pagkakataong umiiyak siya at nagsasabing hindi na niya makakasama ang kanyang pamilya, ngunit para sa marami, tila pakitang tao lamang ang kanyang ipinapakitang emosyon. Sa huli ay sinampahan si John Kyler Andohan ng 2 bilang ng murder at 1 kasong parricide. Dahil sa bigat ng mga kasong isinampalaban sa kanya, hindi siya pinayagang makapagpiyansa at nanatili siya sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Ang dating criminology student ay opisyal lang naharap sa batas, hindi bilang tagapagpatupad nito, kundi bilang akusado.